Magandang araw ka Booktag. Welcome sa ating channel na Booktag PH, ang iyong tambayan para sa mahuhusay na Tagalog audiobooks. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share upang mas marami pa ang makapakinig at matuto. Sa inyong suporta, hangad kong mapalawak pa ang ating channel. Maraming salamat. Walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang ating mga sarili. Walang sino man ang makakagawa nito, at walang sino man ang maaaring tumulong. Tayo lamang ang may kakayahang tahakin ang ating sariling landas. Panimula, sa isang mundong laging konektado, puno ng ingay at abala, ang ideya ng pagiging mag-isa ay maaaring nakakatakot at nakagigimbal. Madalas hinihikayat ng lipunan ang pakikisalamuha, at ikinakabit ang pagiging mapag-isa sa kalungkutan, kabiguan, o kakulangan. Subalit, hinahamon ng The Art of Being Alone, ang ganitong pananaw sa pamamagitan ng pagpapakita na ang pagiging mapag-isa ay hindi bilang isang bagay na dapat katakutan, kundi bilang isang pagkakataon para sa personal na paglago, pagkilala sa sarili, at panloob na kapayapaan. Natuklasan ng aklat kung paanong ang pagyakap sa pag-iisa ay maaaring magdala ng mas mayamang karanasan at mas ganap na pamumuhay. Hinihikayat nito ang mga mambabasa na tingnan ang oras na nag-iisa, hindi bilang palatandaan ng pag-iisa o pagtanggi, kundi bilang isang banal na espasyo kung saan maaari mong makilala ang iyong tunay na sarili. Sa pagbabago ng ating pananaw tungkol sa pag-iisa, matututunan nating masiyahan sa ating sarili, makahanap ng tuwa sa katahimikan, at sa huli, sanayin ang mas malalim na damdamin ng panloob na kapayapaan at kasiyahan. Sa buod na ito, dadalhin ka namin sa mga pangunahing pananaw at pagsasanay mula sa The Art of Being Alone, upang matulungan kang maunawaan ang malalalim na benepisyo ng pag-iisa, at gabayan ka sa isang paglalakbay tungo sa pagmamahal sa sarili, panloob na kapayapaan, at malikhaing katuparan. Kabanata 1. Pag-unawas sa kalungkutan. Ang unang kabanata ng The Art of Being Alone ay sumasaliksik sa konsepto ng kalungkutan, isang damdaming naranasan na ng marami sa atin sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Madalas na hindi nauunawaan ang kalungkutan at iniisip na ito ay simpleng pagkawalan ng ibang tao sa ating paligid. Ngunit ang ipinaliliwanag ng aklat na ito ay mas malalim, at mas komplikado pa. Ang kalungkutan ay isang kalagayan ng isipan, isang pakiramdam ng pagkakahiwalay, hindi pagkakaunawaan, o kakulangan sa makabuluhang koneksyon, kahit pa napapaligiran ng ibang tao. Binibigyang diin ng aklat ang pagkakaiba ng kalungkutan at pag-iisa. Kalungkutan ay isang negatibong emosyonal na tugon sa pagiging mag-isa, na kadalasang may kasamang pakiramdam ng kakulangan, kalungkutan, at pagnanais ng koneksyon. Samantalang ang pag-iisa ay isang positibong estado ng pagiging mag-isa, kung saan nakakaramdam ang isang tao ng kapanatagan, katahimikan, at kasiyahan sa panloob na sarili. Tinutukoy din ng kabanata ang mga ugat ng kalungkutan gaya ng kawalan ng pagtanggap sa sarili, mga hindi pa nagagamot na sugat sa damdamin, mga presyon ng lipunan na may negatibong tingin sa pagiging mag-isa. Tinalakay rin ang papel ng teknolohiya at social media, na bagamat nagbibigay ng koneksyon, ay maaari rin palalain ang pakiramdam ng kalungkutan sa pamamagitan ng maling pakiramdam ng konektado at kulturang paligsahan o paghahambing sa iba. Ang pag-unawas sa kalungkutan ang unang hakbang upang ito'y maibangon at maging mapag-isa na may kabuluhan. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na harapin ang kanilang kalungkutan, sa halip na takasan o takpan ito ng mga abala. Sa pagtanggap at pag-unawa sa damdaming ito, masisimulan nating pagalingin ang mga damdaming pinagmumulan ng kalungkutan, at sa kalaunan, mabubuo ang positibong relasyon sa pag-iisa. Ang kalungkutan ay hindi lang basta resulta ng pagiging mag-isa, kundi refleksyon ng ating panloob na kalagayan. Sa pagharap sa mga ugat ng kalungkutan, maaari nating baguhin ito tungo sa isang makabuluhan at nagpapayamang karanasan ng pag-iisa. Kabanata 2. Mga benepisyo ng pagiging mag-isa. Tinutuklas sa ikalawang kabanata ng The Art of Being Alone ang maraming benepisyo ng paglalaan ng oras na mag-isa, mga benepisyong madalas na hindi napapansin sa isang lipunang higit na pinahahalagahan ang pakikisalamuha. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pag-iisa ay nagbibigay ng natatanging oportunidad para sa pagkilala sa sarili, personal na paglago, at malikhain at malayang pagpapahayag. Mga bagay na mahirap makamit kapag palagi tayong napapalibutan ng ibang tao. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng pag-iisa ay ang pagkakataong makakonekta sa sarili sa mas malalim na antas. Kapag tayo ay mag-isa, nagkakaroon tayo ng espasyo upang magnilay sa ating mga iniisip, emosyon, at karanasan ng walang abala o impluwensyang panlabas, makamit ang linaw kung sino tayo, ano ang gusto natin,
at kung ano ang tunay na mahalaga sa atin, maproseso ang ating emosyon na maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan, at linangin ang mas malalim na kamalayan sa sarili. Tinalakay rin ng aklat kung paanong pinapalakas ng pag-iisa ang ating pagiging malikhain. Maraming artista, manunulat, at palaisip ang nagsasabing ang kanilang pinakamalalim na ideya at malikhaing inspirasyon ay dumarating habang sila'y nag-iisa. Sa katahimikan, malaya ang ating isipan na maglakbay at mag-eksperimento ng mga bagong ideya. Gumawa ng koneksyon na madalas ay imposible kapag laging abala sa pakikisalamuha. Mag-isip ng malalim at lumutas ng mga suliraning may malikhaing pananaw. Isa pang mahalagang benepisyo ng pag-iisa ay ang pagkakataong makapagpahinga at makabawi ng lakas. Bagamat masaya ang pakikisalamuha, maaari rin itong nakakapagod, lalo na para sa mga introvert o sa mga taong sensitibo sa panlabas na stimuli. Sa pamamagitan ng pag-iisa, tayo ay nakakaurong mula sa mga hinihingi ng mundo at nakakapokus sa pangangalaga sa sarili. Ito'y pagkakataong magpahinga, mag-relax, at mag-recharge, na mahalaga para mapanatili ang emosyonal at pisikal na kalusugan. Tinalakay rin ang kahalagahan ng kalayaan at pagiging sapat sa sarili. Ang pagiging mag-isa ay nagtuturo sa atin na umasa sa sarili para sa kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Sa halip na umasa sa ibang tao, ang ganitong kalayaan ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at katatagan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pag-iisa ay may maraming benepisyo tulad ng pagkilala sa sarili, pagkamalikhain, at pagbabagong enerhiya. Sa pagyakap sa oras na mag-isa, mapapalago natin ang ating kabuoang kalusugan at kabutihan, at magagabayan tayo tungo sa isang mas masagana at totoo sa sariling pamumuhay. Kabanata 3. Pagtagumpayan ng takot sa pag-iisa. Sa Kabanata 3 ng The Art of Being Alone, tinatalakay ang isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pagyakap sa pag-iisa, ang takot na mapag-isa. Para sa maraming tao, ang ideya ng paglalaan ng oras na mag-isa ay nakakatakot. Maaari itong magdulot ng pag-aalala, hindi komportableng pakiramdam, o minsan ay matinding kaba. Ayon sa aklat, ang takot sa pag-iisa ay nag-uugat sa tatlong pangunahing bagay. Kondisyon ng lipunan na nagsasabing ang pagiging mag-isa ay negatibo. Mga masasamang karanasan sa nakaraan. At malalalim na insecurities. Ipinaliwanag na ang takot sa pag-iisa ay kadalasang takot rin sa pagharap sa sarili. Kapag tayo'y mag-isa, wala tayong ibang kasama kundi ang ating mga iniisip, ating emosyon, at ang ating mga panloob na pakikibaka. Madalas natin itong tinatakasan sa pamamagitan ng presensya ng iba o pagiging abala. Kaya naman kapag wala tayong distraction, lumilitaw ang mga hindi pa natin nahaharap tulad ng sugatang damdamin o negatibong pananaw sa sarili. Ngunit binibigyang diin ng aklat na ang pagharap sa mga takot na ito ay mahalaga para sa personal na paglago at emosyonal na paghilom. Unang hakbang, tanggapin ang takot na walang paghusga. Sa pagtanggap nito, matutuklasan natin kung saan ito nagmula, at doon natin ito unti-unting matutugunan. Mga praktikal na paraan upang mapagtagumpayan ang takot na mag-isa. Magsimula sa maliit. Maglaan ng maikling panahon na mag-isa araw-araw. Unti-unting dagdagan ng oras habang nasasanay ka. Sa ganitong paraan, lumalakas ang tiwala mo sa sarili at nagiging komportable ka sa iyong sariling presensya. Gamitin ang mindfulness at meditation. Manatiling present sa kasalukuyang sandali. Matutong pagmasdan ang iniisip at nararamdaman ng hindi natatangay ng mga ito. Ang ganitong kamalayan ay tumutulong upang makahanap ng katahimikan at kapayapaan habang nag-iisa. Baguhin ang pananaw mo sa pag-iisa. Sa halip na tingnan ito bilang nakakalungkot o nakahiwalay na karanasan, tingnan ito bilang oportunidad para sa pangangalaga sa sarili. Pagkilala sa sarili, at personal na paglago. Sa pagbabagong ito ng pananaw, ang takot ay napapalitan ng kuryosidad at pagpapahalaga. Ang pagtagumpayan ng takot sa pag-iisa ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, pag-unawa sa sarili, at tuloy-tuloy na pagsasanay. Sa pagharap natin sa ating mga takot at sa pag-aaral na maging komportable sa sariling kumpanya, may pagbubukas natin ang maraming biyaya ng pag-iisa, kabilang ang kapayapaan, lakas ng loob, at mas malalim na ugnayan sa ating sarili. Kabanata 4. Pagbuo ng mabuting ugnayan sa sarili. Sa Kabanata 4 ng The Art of Being Alone, itinatampok ang kahalagahan ng pagbuo ng malakas at malusog na relasyon sa sarili, na nagsisilbing pundasyon para sa makabuluhang karanasan ng pag-iisa. Binibigyang diin ng aklat na kung paanong naglalaan tayo ng oras, lakas, at pagmamalasakit sa mga relasyon natin sa iba, ganun din ang dapat nating gawin para sa ating relasyon sa sarili.
Unang hakbang, pagkilala sa sarili, self-awareness. Mahalaga ang kamalayan sa sarili, ang kakayahang maunawaan ang iyong sariling iniisip, nararamdaman, at kinikilos. Sa pamamagitan nito, natutukoy natin ang ating pangangailangan, mga hangarin, at mga pinahahalagahan sa buhay. Nakakatulong din ito upang makita ang mga pattern ng ugali o pag-iisip na maaaring humahadlang sa ating pag-unlad o nagdudulot ng emosyonal na stress. Praktikal na paraan upang mapalalim ang pagkilala sa sarili, paggawa ng journal, meditation, mindfulness o pagiging present sa kasalukuyan. Sa regular na pagsasagawa ng mga ito, mas lumalalim ang pagkakaunawa mo sa iyong sarili at lumalakas ang iyong pundasyon bilang isang tao. Ikalawang hakbang, pagtanggap sa sarili, self-acceptance. Ang pagtanggap sa sarili ay nangangahulugang yakapin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, maging ito ay iyong lakas at kahinaan, tagumpay at kabiguan. Ipinapaliwanag ng aklat na karapat-dapat kang mahalin at igalang, hindi dahil sa kung sino ang gusto ng iba na maging ikaw, kundi dahil ikaw ay sapat na sa kung sino ka ngayon. Ikatlong hakbang, pagpapakita ng pag-unawa sa sarili, self-compassion. Ang self-compassion ay ang pagtrato sa sarili ng may kabaitan at pag-unawa, lalo na sa mahihirap na panahon. Magsalita sa sarili na para bang nakikipag-usap ka sa isang kaibigan na nangangailangan ng suporta. Ibigay sa sarili ang pag-aaruga na ibinibigay mo sa iba. Ikaapat na hakbang, pag-aalaga sa sarili, self-care. Ang pag-aalaga sa sarili ay ang sadyang pagkilos upang pangalagaan ang iyong pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ehersisyo, masustansyang pagkain, pagpapahinga, paggugol ng oras sa mga libangan na nagbibigay ng saya. Ang malusog na ugnayan sa sarili ay susi upang mas lubusang maranasan ang biyaya ng pag-iisa. Sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili, pagtanggap sa sarili, at pag-aalaga sa sarili. Natututo tayo na mahalin ang sariling presensya, magtiwala sa sariling kakayahan, at makahanap ng kapayapaan kahit mag-isa. Sa ganitong paraan, ang pag-iisa ay hindi na isang bagay na kailangang iwasan, kundi isang banal na espasyo para sa pagpapalalim ng ating pagkatao. Kabanata 5. Paghanap ng kaligayahan sa pag-iisa. Sa Kabanata 5, tinatalakay ng aklat kung paano makakahanap ng kaligayahan at kasiyahan sa pag-iisa. Habang madalas iugnay ng lipunan ang kaligayahan sa pakikisalamuha at mga panlabas na tagumpay, iginiit ng aklat na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa loob ng ating sarili, na hindi nakadepende sa panlabas na mga kalagayan. Nagsisimula ang kabanata sa pagtalakay ng konsepto ng panloob na kasiyahan, na isang pakiramdam ng kapanatagan at kapayapaan na nagmumula sa loob. Ang panloob na kasiyahan ay hindi nakabase sa mga panlabas na bagay tulad ng kayamanan, katayuan, o relasyon. Sa halip, ito ay nagmumula sa malalim na koneksyon sa sarili at sa pakiramdam ng pagiging tugma sa sariling mga pagpapahalaga at layunin. Isa sa mga paraan upang linangin ang panloob na kasiyahan ay sa pamamagitan ng mindfulness at pagiging naruroon sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ng aklat na sa pamamagitan ng pagtutok sa kasalukuyang sandali at buong paglahok sa anumang ating ginagawa, maaari nating maranasan ang kasiyahan at kaligayahan na hindi nakaangkla sa mga panlabas na resulta. Maging ito man ay paglalakad sa kalikasan, pag-inom ng tasa ng tsaa, o simpleng pag-upo sa katahimikan, maaari tayong makahanap ng kaligayahan sa mga simpleng bagay sa buhay. Tinalakay rin ng kabanata ang ideya ng flow, na isang estado ng malalim na pagkalubog at kasiyahan sa isang aktibidad. Ang flow ay nangyayari kapag lubos tayong naa-absorb sa isang bagay na humahamon sa atin at gumagamit ng ating mga kakayahan, gaya ng isang malikhaing proyekto, pisikal na aktibidad, o libangan. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na humanap ng mga aktibidad na nagdadala sa kanila sa estado ng flow, dahil ang mga ito ay maaaring maghatid ng malalim na kasiyahan sa pag-iisa. Isa pang paraan upang makahanap ng kaligayahan sa pag-iisa ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng pasasalamat. Iminumungkahi ng aklat ang pagsasagawa ng pasasalamat sa pamamagitan ng regular na pagninilay sa mga positibong aspeto ng iyong buhay, at pagpapahayag ng pagpapahalaga sa mga bagay na nagbibigay saya sa iyo. Sa pagtutok sa kung anong mayroon ka, sa halip na kung ano ang kulang, maaari mong linangin ang mas positibo at mas kasiyasiya na pananaw sa buhay. Tinalakay rin ng kabanata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kahulugan at layunin sa pag-iisa. Ipinaliwanag ng aklat na kapag mayroon tayong pakiramdam ng layunin, mas malamang na maranasan natin ang kasiyahan at kaligayahan sa ating buhay, kahit na tayo ay nag-iisa. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na tuklasin ang kanilang mga hilig, interes, at pagpapahalaga,
at humanap ng mga paraan upang iayon ang kanilang mga gawain sa kanilang layunin sa buhay. Ang pangunahing aral mula sa kabanatang ito, na ang kaligayahan at kasiyahan ay maaaring matagpuan sa pag-iisa kung ating lilinangin ang panloob na kasiyahan, yayakapin ang pagiging naruroon sa kasalukuyan, at gagawin ang mga aktibidad na nagdadala sa atin sa estado ng flow. Sa pagtutok sa kasalukuyang sandali, pagsasagawa ng pasasalamat, at paghahanap ng kahulugan at layunin sa ating buhay, maaari nating maranasan ang malalim na kaligayahan na hindi nakadepende sa panlabas na mga pangyayari. Kabanata 6. Ang mapagpagaling na kapangyarihan ng pag-iisa. Ang Kabanata 6 ay nakatuon sa pagpagaling na kapangyarihan ng pag-iisa at kung paanong ang pag-iisa ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa emosyonal at psikolohikal na pagpapagaling. Ipinaliwanag ng aklat na sa katahimikan at kapayapaan ng pag-iisa, maaari tayong lumikha ng espasyo para sa pagmumuni-muni, emosyonal na pagproseso, at pagpapagaling. Nagsisimula ang kabanata sa pagtalakay kung paanong ang oras na mag-isa ay nagbibigay daan sa atin upang maproseso ang ating mga damdamin at karanasan. Kapag tayo ay palaging napapaligiran ng ibang tao o abala sa mga panlabas na distraction, nagiging mahirap na tunay na kilalanin at pag-isipan ang ating mga emosyon. Ang pag-iisa ay nagbibigay ng espasyo at panahon upang harapin ang ating nararamdaman, pag-aralan ng mga ito, at unawain ang mga ito sa mas malalim na antas. Tinalakay rin ng aklat kung paanong makatutulong ang pag-iisa sa pagpapagaling mula sa mga nakaraang trauma, o hindi pa nalulutas na emosyonal na sugat. Sa katahimikan ng pag-iisa, maaari tayong lumikha ng ligtas na espasyo upang balikan at pagproseso ang mga karanasang ito, nang walang distraction o paghusga ng iba. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa ating sarili na maramdaman at ipahayag ng buo ang ating emosyon, maaari tayong magsimulang maghilom at bitawan ang sakit na maaaring matagal na nating kinikimkim. Isa pang aspeto ng mapagpagaling na kapangyarihan ng pag-iisa ay ang pagkakataong muling kumonekta sa ating tunay na sarili. Ipinaliwanag ng aklat na sa pagiging abala natin sa araw-araw, madalas tayong nawawalan ng koneksyon sa ating tunay na sarili at sa ating panloob na karunungan at intuition. Ang oras na mag-isa ay nagbibigay daan upang patahimikin ang ingay ng labas na mundo at makinig sa ating panloob na tinig, na tumutulong sa atin na magkaroon ng kalinawan at mas malalim na pag-unawa sa ating mga tunay na hangarin, pangangailangan, at pagpapahalaga. Tinalakay rin sa kabanata ang papel ng pagkamahabagin sa sarili, self-compassion, sa proseso ng pagpapagaling. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na magsanay ng pagkamahabagin sa sarili sa pamamagitan ng pagtrato sa sarili ng may kabaitan, pangunawa, at pagtitiyaga, lalo na sa panahon ng kahirapan. Sa pagbibigay sa ating sarili ng parehong pangangalaga at suporta na ibinibigay natin sa isang mahal sa buhay, maaari tayong lumikha ng isang mapag-arugang kapaligiran para sa pagpapagaling at paglago. Ang pangunahing aral mula sa kabanatang ito ay na ang pag-iisa ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa emosyonal at psikolohikal na pagpapagaling. Sa pamamagitan ng paglikha ng espasyo para sa pagmumuni-muni, emosyonal na pagproseso, at pagkamahabagin sa sarili, maaari tayong maghilam mula sa mga sugat ng nakaraan, muling kumonekta sa ating tunay na sarili, at linangin ang mas malalim na kapayapaan at kagalingan sa loob. Kabanata 7. Paghawak ng mga relasyon bilang isang independenteng tao. Tinutukoy ng Kabanata 7 ang mga hamon at gantimpala ng paghawak ng mga relasyon bilang isang independenteng tao na pinahahalagahan ang pag-iisa. Binibigyang diin ng aklat na bagamat mahalaga at nagbibigay kasiyahan ang mga relasyon sa buhay, pantay na mahalaga rin ang pagpapanatili ng pagiging malaya at ang pagbibigay ng prioridad sa oras na mag-isa para sa self-care at personal na pag-unlad. Nagsisimula ang kabanata sa pagtalakay sa kahalagahan ng pagtatakda ng hangganan sa mga relasyon. Ipinaliwanag ng aklat na ang pagtatakda ng hangganan ay mahalaga upang mapanatili ang balanseng ugnayan sa pagitan ng pakikisalamuha at pag-iisa. Tumutulong ang hangganan upang maprotektahan ang iyong personal na espasyo at oras, na nagbibigay daan sa iyo upang mag-recharge at ituon ng pansin sa iyong sariling mga pangangailangan ng hindi nauubos o nabibigatan sa hinihingi ng iba. Nagbibigay ang aklat ng mga praktikal na payo sa kung paano magtakda at magpahayag ng hangganan sa mga relasyon. Halimbawa, iminumungkahi nito ang pagiging malinaw at direkta tungkol sa iyong pangangailangan ng oras na mag-isa, at ang pagpapaliwanag sa iyong mga mahal sa buhay kung bakit ito mahalaga para sa iyong kabuuang kalusugan at kapakanan. Inirerekomenda rin ito ang paghahanap ng kompromiso at negosasyon upang matugunan ang parehong pangangailangan mo at ng iyong mga mahal sa buhay.
Isa pang mahalagang aspeto ng paghawak ng relasyon bilang isang independenteng tao ay ang pagsusulong ng sariling kakayahan, self-sufficiency. Ipinaliwanag ng aklat na ang self-sufficiency ay nangangahulugang kakayahang umasa sa iyong sarili para sa kaligayahan, kasiyahan, at emosyonal na katatagan. Bagamat makapagbibigay ng pag-ibig at suporta ang mga relasyon, mahalaga pa ring huwag maging labis na umaasa sa iba para sa pagpapatunay ng iyong halaga bilang tao. Tinalakay rin sa kabanata kung paano mapapanatili ang makahulugan at malalim na koneksyon sa iba habang binibigyang prioridad ang pag-iisa. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na humanap ng mga ugnayang sumusuporta, may respeto, at nakaayon sa kanilang mga pinapahalagahan. Imbis na dami ng koneksyon, ang pinapayuhan ng aklat ay kalidad, ang pag-aalaga sa malalalim at makahulugang koneksyon kaysa sa mababaw na pakikihalubilo. Ang pangunahing aral mula sa kabanatang ito ay na ang paghawak ng mga relasyon bilang isang independenteng tao ay nangangailangan ng pagtatakda ng hangganan, pagsusulong ng sariling kakayahan, at paghahanap ng makahulugang koneksyon. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng pakikisalamuha at pag-iisa, maaari kang bumuo ng malusog at makabuluhang relasyon habang pinangangalagaan ang iyong sariling kapakanan. Kabanata 8. Pagbabago ng pag-iisa sa pagkamalikhain. Sa Kabanata 8, tinatalakay ng aklat kung paano gawing malikhaing pagpapahayag ang mga pakiramdam ng pag-iisa. Ipinagpapalagay ng aklat na ang pag-iisa ay maaaring maging isang makapangyarihang catalyst para sa pagkamalikhain, na nagbibigay ng oras, espasyo, at focus na kinakailangan upang tuklasin ang mga bagong ideya, ipahayag ang iyong sarili, at buhayin ang iyong malikhaing bisyon. Nagsisimula ang kabanata sa pagtalakay ng koneksyon sa pagitan ng pag-iisa at pagkamalikhain. Marami sa mga pinakamahuhusay na artista, manunulat, at palaisip sa kasaysayan ang nakatagpo ng kanilang mga pinaka-profound na insight at malikhaing breakthrough sa mga panahon ng pag-iisa. Kapag tayo ay nag-iisa, ang ating mga isipan ay malayang maglakbay, mag-explore ng mga bagong ideya, at gumawa ng mga koneksyon na hindi magiging posible sa gitna ng pakikisalamuha. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na yakapin ang kanilang oras ng mag-isa bilang isang pagkakataon upang matuklasan ang kanilang malikhaing potensyal. Inirerekomenda nito ang pagtatabi ng regular na oras para sa pag-iisa upang magsagawa ng mga malikhaing aktibidad tulad ng pagsusulat, pagpipinta, paggawa ng musika, o anumang uri ng artistic expression na tumutugma sa iyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa iyong mga malikhaing gawain, maaari mong gawing produktibo at masaya ang pakiramdam ng pag-iisa. Tinalakay din sa kabanata ang kahalagahan ng experimentation at paglalaro sa proseso ng pagiging malikhain. Ipinaliwanag ng aklat na ang pagkamalikhain ay umuusbong sa isang kapaligiran, kung saan ikaw ay malaya na mag-explore ng mga bagong ideya nang walang takot sa paghatol o pagkabigo. Hinihikayat nito ang mga mambabasa na lapitan ang kanilang malikhaing proyekto, nang may pag-usisa at kabuoang pagiging bukas at pahintulutan ang kanilang sarili na magkamali at matuto mula dito. Isa pang mahalagang aspeto ng pagbabago ng pag-iisa sa pagkamalikhain ay ang paghahanap ng inspirasyon sa pag-iisa. Inirerekomenda ng aklat ang paggamit ng iyong oras ng mag-isa upang kumonekta sa kalikasan, mag-explore ng mga bagong kapaligiran, o simpleng obserbahan ang mundo sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng pagiging ganap sa kasalukuyang sandali at pagbibigay pansin sa mga detalye ng iyong paligid, maaari mong matuklasan ang inspirasyon sa mga simpleng kasiyahan sa buhay. Ang pangunahing aral mula sa kabanatang ito ay na ang pag-iisa ay maaaring maging isang makapangyarihang pinagmumulan ng pagkamalikhain at inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong oras ng mag-isa at pagtutok dito sa mga malikhaing gawain, maaari mong gawing produktibo at makulay ang pakiramdam ng pag-iisa at buhayin ang iyong mga malikhaing vision. Kabanata 9. Pagtutok sa panloob na kapayapaan. Ang Kabanata 9 ay nakatuon sa kahalagahan ng pagtutok sa panloob na kapayapaan bilang pundasyon para sa isang masaya at makulay na buhay. Ipinapaliwanag ng aklat na ang panloob na kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng conflict o stress, kundi isang malalim na pakiramdam ng kalmado, kasiyahan, at harmonya na nagmumula sa loob. Nagsisimula ang kabanata sa pagtalakay ng papel ng mindfulness at meditasyon sa pagtutok sa panloob na kapayapaan. Ipinapaliwanag ng aklat na ang mindfulness ay ang pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali ng walang paghuhusga at pagiging ganap na aware sa iyong mga thoughts, emotions, at sensations. Sa pamamagitan ng mindfulness, maaari mong paunlarin ang mas mataas na self-awareness at matutunang obserbahan ang iyong mga iniisip at nararamdaman ng hindi ka tinatablan o nalulunod sa mga ito.
Ang meditasyon ay isa pang makapangyarihang kasangkapan para sa pagtutok sa panloob na kapayapaan. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na magtakda ng regular na meditasyon kahit na ilang minuto lang bawat araw. Ang meditasyon ay nakakatulong upang patahimikin ang isipan, bawasan ang stress, at magbigay ng pakiramdam ng panloob na kalmado at kalinawan. Sa paglipas ng panahon, ang regular na meditasyon ay makakatulong upang magkaroon ng mas mapayapa at balanseng pag-iisip, na magbibigay daan para mag-navigate sa mga hamon ng buhay ng may higit na kadalian at katatagan. Tinutukoy din sa kabanata ang kahalagahan ng pagbitaw sa mga negatibong pag-iisip at emosyon upang makamtan ang panloob na kapayapaan. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pagpigil sa galit, pagkamuhi, o pag-aalala ay maaaring magdulot ng panloob na kaguluhan at hadlangan ka mula sa pagkaranas ng tunay na kapayapaan. Hinihikayat ang mga mambabasa na magsanay ng pagpapatawad, kapwa sa kanilang sarili at sa iba, at magbitiw sa anumang pag-iisip o paniniwala na nagdudulot ng kalungkutan o distress. Isa pang mahalagang aspeto ng pagtutok sa panloob na kapayapaan ay ang pamumuhay ng ayon sa iyong mga halaga at layunin. Ipinapaliwanag ng aklat na kapag ang iyong mga gawain ay naka-align sa iyong mga halaga at sa iyong layunin sa buhay, mas malaki ang posibilidad na maranasan mo ang malalim na kasiyahan at kapayapaan. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na maglaan ng oras upang magnilay tungkol sa kanilang mga halaga at gumawa ng mga desisyon na sumusunod dito. Ang pangunahing aral mula sa kabanatang ito ay ang pagtutok sa panloob na kapayapaan ay nangangailangan ng mindfulness, meditasyon, pagbitaw sa negatibidad, at pamumuhay ng ayon sa iyong mga halaga. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng regular na practice ng mindfulness at meditasyon at paggawa ng mga desisyon na naka-align sa iyong tunay na sarili, maaari kang lumikha ng pundasyon ng panloob na kapayapaan na magsusuporta sa iyo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kabanata 10. Ang paglalakbay patungo sa pagmamahal sa sarili. Sa huling kabanata, tinalakay ng aklat ang paglalakbay patungo sa pagmamahal sa sarili at kung paano makakatulong ang pagyakap sa pagiging mag-isa, para mapalago ang isang malalim at pangmatagalang pagmamahal sa sarili. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pagmamahal sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pagpaparamdam ng maganda sa sarili, kundi ang tanggapin ang sarili ng buo, pagtrate sa sarili ng may kabutihan at malasakit, at igalang ang iyong mga tunay na pangangailangan at nais. Nagsisimula ang kabanata sa pagtalakay ng kahalagahan ng self-acceptance sa paglalakbay patungo sa pagmamahal sa sarili. Ipinapaliwanag ng aklat na ang self-acceptance ay ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng iyong sarili, kasama na ang iyong mga lakas at kahinaan, tagumpay at kabiguan. Ibig sabihin nito na kilalanin mong ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal at respeto, kung sino ka man, wala kang kailangang baguhin o sumunod sa mga gusto ng iba. Nagbibigay din ang aklat ng mga praktikal na pagsasanay para paunlarin ang self-acceptance, tulad ng pagsusulat sa journal, self-reflection, at affirmations. Sa pamamagitan ng regular na paglalaan ng oras para magnilay tungkol sa iyong mga iniisip at nararamdaman at sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong kahalagahan at halaga, maaari mong mapadevelop ang isang mas malalim na self-acceptance at pagmamahal sa sarili. Isa pang mahalagang bahagi ng pagmamahal sa sarili ay ang self-care. Ipinapaliwanag ng aklat na ang self-care ay ang mga sinadyang hakbang na ginagawa upang alagaan ang iyong pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan. Maaaring kabilang dito ang mga gawain tulad ng ehersisyo, malusog na pagkain, pagpapahinga, at pagtuklas ng mga libangan na nagdudulot ng kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagpaprioritize ng self-care, maaari mong ipakita ang pagmamahal at respeto para sa iyong sarili at tiyakin na natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Tinalakay din sa kabanata ang kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangganan sa paglalakbay patungo sa pagmamahal sa sarili. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pagtatakda ng hangganan ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong personal na espasyo at oras at tiyakin na ang iyong mga relasyon ay malusog at sumusuporta sa iyo. Sa pamamagitan ng pagiging malinaw at tapat sa pagtatakda ng mga hangganan at pagpapahayag nito sa iba, maaari kang lumikha ng isang ligtas at natural na kapaligiran para sa iyong sarili. Ipinapakita ng aklat na ang paglalakbay patungo sa pagmamahal sa sarili ay isang habang buhay na proseso na nangangailangan ng pasensya, practice, at commitment. Hinimok ang mga mambabasa na lapitan ang kanilang paglalakbay ng may kuryosidad at pagiging bukas, at maging magaan at maunawain sa kanilang sarili sa bawat hakbang ng proseso. Ang pangunahing aral mula sa kabanatang ito ay ang paglalakbay patungo sa pagmamahal sa sarili ay nangangailangan ng self-acceptance, self-care, at pagtatakda ng hangganan.
Sa pamamagitan ng pagyakap sa pagiging mag-isa at pagpapalago ng isang malalim at pangmatagalang pagmamahal sa sarili, maaari mong itaguyod ang isang pundasyon ng pagmamahal sa sarili na magsusuporta sa iyo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Conclusion. Pagyabong sa pagiging mag-isa. Sa huling bahagi ng The Art of Being Alone, ipinapakita ng aklat ang paglalakbay ng pagyakap sa pagiging mag-isa at kung paano ito maaaring magdulot ng mas makulay at mas fulfilling na buhay. Binibigyang diin ng aklat na ang pagiging mag-isa ay hindi isang bagay na kailangang katakutin o iwasan, kundi isang pagkakataon para sa paglago, self-discovery, at inner peace. Hinimok ng aklat ang mga mambabasa na ipagpatuloy ang pag-practice ng mga prinsipyo ng solitude na natutunan nila sa buong aklat, tulad ng self-awareness, self-acceptance, mindfulness, at self-care. Pinapaalala ng aklat na ang paglalakbay patungo sa pagyabong sa pagiging mag-isa ay isang habang buhay na proseso na nangangailangan ng tuloy-tuloy na practice at commitment. Ipinapaliwanag din ng aklat na ang pagyabong sa pagiging mag-isa ay hindi nangangahulugang pag-iisa mula sa iba, kundi ang pagkakaroon ng malusog na balanse sa pagitan ng social interaction at alone time. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanseng ito, maaari mong itaguyod ang makulay na relasyon sa iba habang pinapangalagaan ang iyong relasyon sa iyong sarili. Ang pangunahing aral mula sa conclusion ay nasa pamamagitan ng pagyakap sa pagiging mag-isa at pagdevelop ng malalim na koneksyon sa iyong sarili, maaari kang makalikha ng buhay na may kahulugan, layunin, at kagalakan. Ang pagyabong sa pagiging mag-isa ay hindi tungkol sa pagiging mag-isa, kundi ang pagiging buo, ang pagiging payapa sa iyong sarili at sa iyong buhay, anuman ang kalagayan. Maraming salamat sa iyong pagtutok at paglalakbay kasama namin hanggang sa pinakadulo ng aklat na ito. Ang iyong presensya ay mahalaga, at ang oras na inilaan mo para magnilay at matuto ay isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Tandaan, hindi ka kailanman tunay na nag-iisa, sapagkat sa katahimikan, naroon ang lakas, pag-asa, at bagong simula.